Ngayon lang po 'to o kahapon pa pala 'to. Ombudsman Romualdez co-mastermind of 56 billion flood control kickbacks. Hindi na po 'to iimbestigahan, hindi na po. Ito na po ay talagang tahasan na po, direkta na po sinabi ng ombudsman na ang mastermind, yung hinahanap po nating mastermind ay walang iba kundi si, ah, Martin Romualdez at 'to si Saldico. Pero magtataka ka po sa mainstream media hindi po binabalita 'to. Ang laking balita po nito. Okay. This opportunistic corruption was carried out with brazenness that speaks not only of immense greed but of complete disregard for consequence. Ayon pa po dito sa meron po silang tinatawag na yung Congress yung Ombudsman, Special Panel of Investigators. So inimbestigahan po nila, may nakatutok po rito sa flood control. Sabi po ng SPI, sabi po ng SPI o Special Panel of Investigators, si Romualdez daw po ay ginamit si Jose Raulito Paras. Yan pong kanyang fraternity brother sa Upsilon Sigma Pi as a dummy to acquire Forbes Park property that supposedly serve as drop-off point and storage facility for the illicit funds. So yung sinasabi po ni Gutesa na nagde-deliver sila, bumabagsak sa Forbes Park, yan po, bumili sila ng mansyon para lang po paglagakan ng mga male-maleta. Oh, antindi, no? Oh, so ano po yung papel ng dalawa? O kaya po tumutugma po to sa sinasabi ni Ko. Sa statement po ni Ko dun ni Saldico dun sa mga video, yan. At tumutugma rin po to sa kay Orly Gutesa na naging testigo sa Senado at saka ito pong mga tinatawag na 18 ex-Marines. Okay. So sa video statement mo po ni Ko, 2 billion kickbacks. Monthly quota. Putya, ang tindi. Monthly quota na 2 billion. Kickbacks kinukuha po nila sa DPWH. At ito po ay dinideliver sa McKinley in Forbes Park, Makati. Grabe, no? 2 billion a month. When the volume of cash increase, allegedly that Romualdez instructed him to redirect deliveries to a property on 30 Tamarin Street in the same exclusive village enclave. Gutesa, for his part, said he regularly transported suitcases of cash from Coast residence to the McKinley Drive property, an account corroborated by two former employees, Christopher Esquivel and Hill Natividad. So ito po yung mga ayaw ipatawag ni Lacson dyan po sa Senado. Ito po yung mga testimonya po nila, yung ginamit ng ombudsman, yung mga pinag-corroborate. Kasi gano'n naman po talaga ang evidence po, pag may nag-corroborate, yan po, mabigat na po yan, yung testimonial evidence pag may nag-corroborate. Ito pong sa ex-Marines, meron na silang corroboration, nagko-corroborate po yung kanilang mga sinasabi. Tandaan po ninyo matagal po yan, di ba yung iniimbestigahan sila, isa-isa yata silang iniimbestigahan. Oh. Naalala ko lang bigla, nung sila ay sumalang dyan, ombudsman ba sila sumalang o NBI? Sa ombudsman, isa-isa sila, di ba? Hindi sila pinayagan na sabay-sabay.
So sa madaling salita, ayon dito sa balita ng bilyonaryo, these coordinated acts are not isolated or coincidental. Rather, they reveal a synchronized and interdependent operation. Romualdez provided the authority, direction, and ultimate control while co-executed the operational aspect. So si Romualdez po, siya po yung pinaka nagbibigay po ng direksyon. Meron po siyang control. Si Ko naman po, siya po yung nag-execute. Kaya mga tauhan niya po yung kumukuha ng mga bilyon-bilyon na mga lagay ng DPWH. Sila po yung nagdi-distribute sa mga piling tao. Kasama po na po sa mga sinabi nila na sila'y nag-deliver dun po sa Ilocos. Oh. So kaya po may mastermind kasi hindi po to isolated. Ako nga, ang tansya ko dyan, yung iba, putya, bakit sila lang? Nakigaya na rin yung iba eh. Kasi po, matetrace po lahat yan, di ba? Doon nga po sa pagbabudget. O, nakita po natin no, sa pagbabudget no, kung paano po nakokontrol. Okay. Pumasok din po rito yung 2 million na donasyon ni Romualdez, $2 million sa Harvard na si Paras din po. So si Paras po yung pinaniniwalaan na dami po nito ni Romualdez. So titignan po natin kung malapit na pong makulong to si Romualdez, susubaybayan po natin. Ngayon, kaugnay po niyan,